event. So Doc, ang tanong ko, kapag nakakuha kayo ng proof na tulad nitong napakarami sa listahan ko, daan-daan po ito, na kasama nga po sa networking ng Belkens, mga doktor, ano po yung magiging immediate action ninyo? Ano po yung maasahan ng taong bayan? Siyempre mo, Mr. Chair and Mr. Senator, we will ask for due process. Siyempre, papasagutin natin sila. Usually, a show cause ang hinihingi. Yun nga po, sorry Doc. Yun nga, tapos na tayo dun sa due process, tapos na tayo sa show cause. Pag na-prove na guilty nga sila, ano po yung pwedeng kahinatnan nila? So, number one, we can file charges. Kasi pag nakita yung kahit ethical po, pwede kong iakyat yan sa Board of Medicine for revocation of license, suspension of license. Pwede ko rin iakyat kung sa ospital namin, DOH Hospital, pwede kong iakyat sa Ombudsman for cases against these public officials po. Okay, ngayon naman dun sa PRC. PRC, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po kayo? Nagkape na po kayo? Okay. PRC, marami na po ako natatanggap na reklamo na inuupuan niyo po yung mga reklamo. Senator, I would like to acknowledge the presence of Senator Tol Tolentino. Babalik lang po siya. Na marami raw pong mga cases na inuupuan niyo. Now, ang tanong ko po, ano bang kailangan ng PRC ng mga ebidensya na para yung mga doktor na inireklamo agad-agad mapapatawan ng karampatang parusa or sanction? And second question, bakit po ang bagal ng paglitis nyo ng kaso dyan po sa PRC na inaabot po raw ng siyam-siyam? Thank you very much, Honorable Senator Tulfo. With the permission of the Chair, Senator Bongo, let me provide the background on the adjudication of cases being filed with the Board of Medicine. So all of these cases involving medical professionals are filed with the Board of Medicine. And if there's a written complaint from a complainant, then they will have to file their complaint affidavit, and the professional against whom the complaint was filed will have to submit a counter affidavit. Then we have processes like mediation, initial mediation. If they don't agree, there's no agreement between the two parties, then it's either formal trial or submission of position papers. Yung binabanggit niyo po, yun yung due process. Tama? Yes po. Wala tayong problema dyan. Ang aking problema po, bakit napakatagal po ng due process ninyo? Pakisagot po direct to the point, please. Bakit po inabot ng siyam-siyam? Ang system po kasi namin is just like the system in the regional trial court, especially if it's a trial type. So, magpe-present muna yung nagko-complain, and then magpe-present din yung respondents. And it takes very long because of the number of respondents sometimes, because let's say the surgeon operated and there are assistants and there is a physician, medical internist who gives the clearance. There's an anesthesiologist who performs the anesthesia. So medyo marami again, po. Sorry to cut you short. I'll give you an example. Yung isang pasyente nagpa-opera and then si doktor nakalimutan niyang tanggalin yung gunting sa loob ng katawan ng pasyente. Very clear yun. So inoperahan ulit yung pasyente at nagkaroon ng complication at grumabi yung kanyang sakit. So ano pang kailangan ng mga ebidensya doon? Bakit pa kailangan ng kung ano mga cheche-boreche? Nandiyan na po yung ebidensya, x-ray and all na nagkamali yung doktor. Yung ganong klaseng mga kaso, inaabot po ng 10 taon. Bakit po? Nandiyan ang ebidensya. Yes, Your Honor. Pero dadaan pa rin ho sa proseso namin. But I know we dadaan sa proseso, acknowledge. pero bakit po abuti ng 10 taon? Nandiyan na nga po yung pasyente, pakita niya yung x-ray na meron talagang gunting na naiwan sa loob ng kanyang katawan, papakita din niya yung nangyaring complication as a result, pakita din niya na siya'y naging grabe, nagkasakit, etc.
and then isasubmit yan sa PRC, why would it take 10 years? We accept that the evidence that may have been presented is already solid or valid and can already result to a decision. But the respondent sometimes comes up with, and the complainant comes up with expert witnesses who are also physicians who may be giving contradictory opinions regarding that. Ano pa pong expert witness ang kailangan? Nandiyan na nga po yung x-ray ng pasyente. Inadmit siya, nakalagay ang pangalan ng doktor na nag-opera sa kanya, yung araw na inoperahan siya, anong ospital yon, at yung makikita doon na nagkaroon complication because of that gunting na naiwan. Ano pa kailangan na pasikot-sikot Wala na po. para abutin po ng isang dekada? Ang sa akin po kasi, kinumpara niyo po kayo sa RTC. Iba po yung RTC, iba po yung PRC. Please do not compare. That's apples and oranges, okay? So sa PRC, mas madali ho dapat kayo makapag-action. The fact na kayo po ay mga doktor din, I would assume some of you are doctors over there. So you don't need expert opinions because you yourselves from among your group are already experts. Otherwise, you wouldn't be accepted sa PRC. Am I right? So don't tell me about these expert doctors na kailangan pa magtistigo, etc., etc. All you need is 1 + 1. 1, may pasyente na may reklamo na naiwanan ng, sample lang po ito, naiwanan ng gunting sa loob ng katawan niya, may x-ray and all. And then 2, ito si doktor na inaamin niya, siya ngayon nag-opera at inaamin niya na naiwan ngayong gunting. Ano pang kailangan? Bakit abutin 10 taon? Sir? Right now, sir, I don't have the data regarding how long those kinds of cases are, no? Okay. Restriction, Ito no? naman tayo kay Mr. Go. Sir. Mr. Chair. Go ahead, Senator. Excuse me. Mabilisan lang po ito, Yes. Mr. Go. Kasi, mahaba naman sinasabi mo. Isang tanong lang. Would you deny? Okay. Wala po akong problema sa inyong negosyo, per se. Legitimate po yung negosyo ninyo. Meron kayong SEC, registration, BIR, FDA, approved yung mga drugs nyo. Wala tayong problema dyan, sir. Ang tanong ko ngayon, would you admit or deny na yung may mga doktor na pasok sa MLM ninyo ay nakakatanggap ng commission, yes or no? You are under oath. I remind you, Mr. Go, ulitin ko yung tanong ko para maging maliwanag. Would you admit or would you deny na yung mga doktor na ng inyong networking ay nakakatanggap ng komisyon coming from your company? Yes or no? There are two. No, sir. Yes or no? Yes or no lang po, I please. deny. You deny. Makukulong ka ngayon. Because meron ako mga cheque na magpapatunay na kayo, yung kumpanya mo, nag-issue sa mga doktor na miyembro ni yari ka ngayon. Kulong ka. You're under oath. Binigyan kita ng chance. I'll give you another chance. Doktor ka? Yes po. Okay. Kawawa ka naman, Doc. Ulitin ko. Sure ka, i-deny mo. Meron akong check rate na yung mga doktor na miyembro ng MLM ninyo ay hindi nakakatanggap ng komisyon. You said that's Is that true po? okay. I rest my case, Mr. Chair. So mamaya pakilinis lang sa baba. May tanong lang ako sa ano. Yung papakulong natin yung mga nagsisinungaling. The detention. Ipapadetain natin to si Mr. Go dahil Sure. under oath and I will show you proof na siya po ay nagsinungaling. Okay. Now, Doc, isa na lamang kasi nawala na tayo, nakalimutan na. Yung pag-i-issue ng cheque ng Belkens sa mga doktor at meron tayong mga ebidensya, ano po yung take nyo doon? Sir, with due respect to my colleagues, hindi ho tama po yun. Kasi kataas-taasan ay sa amin ho,
traditional, I've been practicing for 35 years. Meron no kaming code of ethics sa PRC, sa PMA, at saka sa Mexico Principles. We will not deny that there's a entanglement, but there should be educational grant, and usually 70-30. So pag attend mo ng convention, yung amin ho mga lunch symposia, sponsor dyan ng mga pharmaceutical, but there should be an educational grant. Pero wala hong ganyan. Kataas-taasan mo pagdadating sa clinic, bibigyan kang donut, bibigyan kang ballpen, bibigyan kang kape. Hanggang doon lang. At may limit ho ang lunch ho namin. Hindi pe pwedeng more than 1,000. That is stipulated ho doon sa aming code of ethics. And then traveling ho abroad should always be with a convention. Hindi pwedeng junket. So kunyari, nagpunta ka ng Iceland, nagpunta ka ng ganito, tapos walang convention, bit-bit mo lahat, di ho pwede yun. That is a junket. Yun ho yung differentiation ng ginagawa po na practice. No? I'm not privy ho to the practice of PK. Kasi yan ho, nakita lang natin no, sa news. What I'm referring right now is the standard na ginagawa na 95% of multinationals, local companies, na yun ang traditional and accepted yan. Doc, last na lang. So, talking about culpability, yung pharmaceutical company, Belkens, nag-issue ng cheque sa doktor. Cash. Sino may culpability doon sa conflict of interest? Yung Sir, doktor, kasama rin ba o yung Belkens? Or both? hindi ako abogado, sir, no? But it takes bilang isang doktor. it takes two to tango, sir, eh. So, in-entice ka, tapos tumanggap ka. So, that is stipulated, sir, in the book na Lucifer Effect, if I may. You are a good person and turn into evil based on the Stanford study by Philip Zimbardo when you're affected by money, peer pressure, and power. Nag-iiba because there's enticement eh. So, kung nangyari ho ito, never po ako nakakatanggap po ng ganitong kalalaki kung sakali man po. So, I'm just, hindi ho ako privy ho ah. These are evidences lang na pinrepresent yung po ngayon. And I have no idea regarding that. But ako personally, I have not received any amount of this matter. Honorable Senator, Yes, sir. may I make a statement? Sige, sagutin niyo po. When the check came out from the internet, we tracked the check. It belonged to a doctor who has a series of pharmacies. So, may patakaran kami. Pag nagbayad ka ng full sa amin, we give you additional discount. Yun ang check na yan. That's not a rebate. That's additional discount for paying on time. We cannot just, I'm sorry, but Paying on time, so bakit may cheque ulit yung doktor? kasi po, pag nagbayad po siya, nagbibigay po kami ng additional, Bakit siya magbabayad po sa inyo? kasi po nag-ano po siya, nagbibili siya ng gamot, dinidistribute na sa drugstore niya. So bumibili siya ng gamot Sa sa amin inyo. po, opo. Okay. Tapos may drugstore po siya. Exactly. So, wala ka nakikita masama doon na bibili siya ng gamot sa inyo and then of course, dadalhin sa kanyang pharmacy. Ang kanyang kasi may rebate kanyo. So, ang kanyang gagawin ngayon, irereseta lang niya ang gamot na kung saan binili niya sa inyo. Hindi siya magreseta ng gamot na hindi galing sa inyo because he will not receive anything. What's in it for him? Marami po siyang drugstore. No, and this is also a practice sa mga ibang pharmaceutical company na if ang Kaya doctor may po drugstore, Okay, now, PRC. May conflict of interest ba doon yung isang doktor na magmamayari ng mga pharmacies na bibili, tulad sinabi ni Mr. Go, na bumibili sa kanila ng mga gamot para ilagay sa kanya mga botika at dahil dyan, on time siya magbayad, nabibigyan siya ng rebate. May conflict of interest ho ba doon? May irregularity ho ba doon? Doc. Your Honor, it's not as clear-cut because of the circumstances that you're saying that it's part of the rebate for paying early. So I don't, it's additional discount. it's not really clear-cut situation. So, pang gray area. Yes, sir. It So depends on the circumstances, sir. So, meron bang written agreement between you and the doctor na bumibili po sa inyo? I think Tama, so, tama. sir. I think may purchase order nakuha ng aming rep